Mawawalang galang na sa Office of the President, President Bongbong Marcos Jr., pakitutukan na po ninyo. Bigyan po ninyo ng mahabang oras o panahon. Ito hong investigasyon at paghahapapile ng mga kaso tungkol sa inyong ibinulgar at nagkatotoo naman na talamak na graft in corruption sa ating bansa. Alam niyo kung bakit natin ho sinasabi ito, mga kababayan, mga Marcos loyalists, Marcos supporters, o kahit na anong sektor kayo, huwag kayo magagalit. Kasi doon sa napakabagal ng mga investigasyon at pagpapail ng kaso at pagpapakulong sa mga posibleng mayroong kinalaman, ay nakakadismaya na. Kaya itong isyong ito ay napakalaki. Baliwala ang mga programa ng gobyerno, baliwala ang pagsisikap na mapaganda ang ating pamahalaan kung hindi naman mapapanagot ang lahat ng sangkot sa katiwalian. Ito man ay mga opisyal ng kasalukuyang gobyerno o mga opisyal ng dating gobyerno, anumang politika at partidong kinaaniban, mababaliwala pag hindi ho napakulong. Dahil napakalinaw naman na merong nawalang pera, merong perang pinagparti-partihan, merong perang kinuha ang mga proponent ng project, contractor, district engineer at kung sino-sino pa na 25 to 30%. At inamin na yan ng mga taong nagparti ng pera at humawak ng pera. Eh bakit hirap na hirap matukoy? Marami ng tinukoy na mga pangalan na di umani tumanggap ng 25 to 30%. Bakit hindi sinundan yun? Bakit hindi inimbestigahan yun? Ang nangyari ay naipit lang at ang pinipiga ay mga contractor, district engineer. Bakit yung mga proponent ng mga project na ghost project, na wala, multong project, substandard na project, bakit hindi yun ang hinahanap at panagutin? Napakatibay ng ebidensya dahil mamamayang Pilipino may-ari ng pera na wala. Matibay yung pasihang sinabi ng mga umamin ng mga district engineer at contractor kung sino ang kailang kasapakat. Bakit hanggang doon na lang? Nasaan na yung mga itinuro nila? Dating speaker, dating chairman ng Committee on Operation, dating Senate President, dating senador, mga congressman at kasalukuyang congressman. Nasaan na sila ngayon? Iisa pa lang ang nakulong, dating senador, nag-surrender pa. Yung Saldico, hirap na hirap ang gobyerno na mapabalik sa Pilipinas. Nasaan yung independent foreign policy, Mr. President? Anong ginagawa ng ating national government, Department of Foreign Affairs, Department of Justice, Department of Interior and Local Government, Philippine National Police, NBI, sila po yung merong kapangyarihan para ipatupad ang batas kahit sa nandoon ang mga inakusahan sa korupsyon. Bakit hindi mahuli at hindi mapasuko, hindi ho nakasuhan yung iba? Kaya pasintabi na muli, Mr. President, bigyan po nyo ng panahon ito. 2 taong mahigit na lang ang inyong administrasyon. Ito yung pinakamalaking legacy mo. Ikaw ang nag-expose ng katiwalian na nagkatotoo naman. Ikaw rin ang dapat magpakulong kahit sino. Sabi mo, Mr. President, walang kamag-anak, walang kapartido, walang kaibigan, kailangan managot. Nasaan na ngayon yan? Sinabi po ninyo yan. At naniwala ako at naniwala rin ang maraming Pilipino. Hindi lang Marcos supporters, kahit yung ibang mga Pilipinong may karapatang maniwala. Dahil sinabi nyo na dapat naging makatotohanan yun. Dapat consistent tayo dun. Dapat consistent kayo dyan, mga taga-Malacanang, taga-gobyerno, Office of the President. Sinabi nyo yan, dapat pinangatawanan nyo at pinakita nyo. Bakit ngayon ang dating ay pinapaubaya na lang ninyo sa
DOJ at Ombudsman. Yung ICC, mawawala na, matatapos na hanggang katapusan ng buwang ito. Wala nang kapangyarihan. Bakit nabitin? Bakit tila tumigil ang paghahanap ng katotohanan? Pag wala po kayong naipakulong at nakumpiskang malalaking volume ng perang pag-aari ng mamamayang Pilipino hanggang sa June 30 ng inyong administrasyon, sayang yung legacy, yung expose at pag-amin yung may korupsyon kung wala namang makukulong na malalaking tao. Ang masakit pa nito, Mr. President Marcos, pasintabi mo uli, baka kayo, baka ikaw at yung mga kapartido mo ang siya pang malagay sa alanganin pagkatapos ng inyong term. Dahil sigurado kung sino man ang magiging Pangulo at itutuloy itong investigasyong ito, baka dun palalabas ang mga totoong nasa likod ng graft and corruption. Para po sa inyong kaalaman, si Pangulong Marcos at kahit na sinong Pangulong incumbent hindi pwedeng kasuhan dahil yan ay merong immunity. Hindi sila pwedeng kasuhan habang nasa pwesto. Pagkatapos ng kanilang term, saka lang sila pwedeng kasuhan. Ang pwede lang magawa ng mga gustong mag-file ng kaso, impeachment lang. Pero pag na-dismiss ang impeachment, wala na yon. Pero kasong kriminal, kasong administratibo, hindi ho pwedeng gawin yan sa incumbent president base sa saligang batas. Kaya ko sinasabing baka pagkatapos ng term ni Pangulong Marcos, doon siya makakaranas ng maraming kaso. Doon siya pwedeng kasuhan na kung sino mang nagagalit sa kanya na mayroong mga ebidensya sa graft and corruption. Pero hindi na sana mangyayari yan kung ngayon pa lang na nandyan pa ang ating Pangulong, si Pangulong Marcos, ay kanyang harapin na at panagutin kung sino ang mastermind, sino ang alam niyang talagang may kinalaman dito, ay tukuyin na at pakasuhan, imbestigahan, pakasuhan, at ang korte na ang bahala kapag kaho nasa sandigang bayan na. Pero pag hindi nakarating sa sandigang bayan ang malalaking tao na nasa likod nitong korupsyong ito, ang Pangulong Marcos ang sisisihin dyan hanggang sa uli, lalo na pag wala na ang kanyang kapangyarihan na magtatapos sa June 30 ng 2028. Matagal pong usapin ito. Para po sa inyong kaalaman, hindi po ito pananakot. Ito'y pagsasabi lang ng totoo na ang pananagutan hanggat hindi natatapos ang isyu ay magtutuloy-tuloy. Bago magkasisihan, bago kayo maglaglagan, ngayon pa lang na kayo merong kapangyarihan, sabihin na ninyo ang totoo at pangalanan, paimbestigahan at panagutin sa bilyong-bilyong pera ng mamamayang Pilipinong nawawala. Hanggat hindi po nakikita yan ng mamamayan, paulit-ulit ang paninisi at paghahanap nila. Please like and share.